Kailan ang balik mo rito? Hindi pa nga ako nakakaalis eh. Tinatanong niyo na agad kung kailan ang balik ko. Nagtatanong lang naman ako eh. Wala naman sigurong masama. 1 linggo siguro o higit pa. Ngayon lang naman ako magbabakasyon eh. Kung makapagtanong kasi kayo, para bang hindi ko na kayo uuwian eh. Hindi naman sa ganon. Siyempre nanay mo ko. Natural na mag-alala ko kung saan ka pupunta. Baka naman nag-aalala kayo na maubusan kayo ng panggastos dito sa bahay. Huwag kayong mag-alala. Mag-iiwan naman ako ng panggastos nyo dito sa bahay. Shaira, ano ba yan? Ba't kanya ka magsalita kay nanay? Nag-aalala lang naman siya sa'yo. Masama na bang tanungin ka? O bakit? Ano bang masama sa sinabi ko? Totoo naman ah. Ako ang gumagastos sa bahay na to. Hindi mo na kailangan ipamukha pa sa amin yan. Baka pati pagtira namin dito isumbat mo rin. Ikaw ang may sabi niyan, hindi ako. Talaga nagbago ka na nga. Kaya siya magandang trabaho mo. Akala mo kung sino ka na sa bahay na to. Bahay ko rin to. Kaya may karapatan ako rito. Yun nga eh. Bahay mo rin to pero ni piso, wala kang ibinibigay na panggastos. Alam mo naman na pareho kami nawala ng trabaho ng ate mo ha. Kasalanan ba namin yun ha? Tama na nga yan. Huwag na kayo magtalo. Mag-iingat ka, Shaira, sa pupuntahan mo ha. Huwag mong kalilimutan ang mga bilin ko. Oo na ho. Sige, alis na ako. Baka nandyan na din si Herina sa labas. Sinundan pa ako ni nanay hanggang sa labas ng bahay namin. Tamang-tama namang naroon na rin si Herina sakay ng inarkila naming sasakyan na maghahatid sa amin sa terminal. Marami rin kasi kaming bitbit ng mga gamit. Papunta kami sa probinsya nila at balak magbakasyon. Habang inilalagay ko ang mga gamit ko sa likurang bahagi ng sasakyan, nakita ko nagmano pa si Herina sa nanay ko at ipinagpaalam ako. Sumakay na rin ako agad sa sasakyan. Kumaway si nanay habang palayo kami, pero ang kaibigan ko lang ang kumaway pabalik. Hindi ko alam kung napansin ni Herina na masama ang timpla ko ng araw na yun. Nang makapasok si nanay sa loob ng bahay namin, kinausap siya ng kuya ko. Bakit niyo naman po hinahayaan kausapin kayo ng gano'n ni Shaira, Nay? Habang tumatagal, lagiging bastos. Hayaan mo na. Pagod lang siguro ang kapatid mo. Hindi naman kasi biro yung akuin niyang responsibilidad dito sa bahay. Parang kailan lang naman buong buhay niyo naman kaming inaalagaan. Kayo nagtatrabaho noon para makapagtapos kami ng pag-aaral. Hindi bale. Maghahanap na lang ako ng trabaho na magaan lang para makatulong sa gastusin natin dito sa bahay. Baka mapano na kayo niyan, Nay. Huwag na po. Naghahanap na rin po ako ng trabaho para ako na lang po magbibigay sa inyo. At saka, gusto na rin pong bumukod ng bahay. Bakit naman? Bahay mo rin ito, kaya may karapatan ka rito. Nagsusumbong po kasi sa akin ng asawa ko. Malimit daw siyang paringgan ni Shaira na palamunin at dagdag pasanin sa bahay na ito. Nahihiya na rin po siya. Tsaka, lagi pong masungit si Shaira sa mga anak ko. Kaya tuloy ako sa kanya lumapit. Siya na nga lang ang tiyahin ng mga bata. Sinusungitan pa niya. Ako na ang humihingi ng pasensya sa inaasal ng kapatid mo sa inyo, ha? Huwag mo naman sanang ilayo sa akin ng mga apo ko. Sila na nga lang ang nagpapasaya sa akin eh. Pwede naman po kayong sumama sa amin kapag bumukod na po kami. Kung nasa poder po namin kayo, makakaasa kayong wala kayong maririnig sa amin. Alam mo naman na kailangan ako ng kapatid mo. Wala naman mag-aasikaso sa kanya kapag umalis ako. Kayo po, Nay. Bahala po kayo kung saan kayo. Ang sa akin lang naman laging bukas ang bahay namin para sa inyo. Salamat anak ha. Napakabait mo talaga. Napakaswerte ko sa'yo. Ang ugali mong yan ang mana mo sa yumaon yung ama. Shaira kaya nagmana. Pareho naman kayo mabait ni tatay Ay, sa tingin ko sa lola nyo. Ganun kasi ang ugali niya nung nabubuhay pa. At dami nang pwedeng makuhang ugali. Ang kagaspangan pa talaga ng ugaling nakakuha niya. Umaasa pa rin ako na magbabago rin ng kapatid mo. Malay mo, pagbalik niya galing sa bakasyon nagbago na siya. Sana nga po, Nay.
Napawi lang ang inis na nararamdaman ko nang nakasakay na kami sa bus pauwi ng probinsya ng kaibigan kong si Herina. Lagi na lang kasi kong iritable sa bahay dahil sa mga hindi maubos-ubos na bayarin. Dumagdag pa ang kuya ko at ang pamilya niya. Naisip kong hindi naman pala kayang bumuhay ng pamilya. Nagtatlo pa ng anak. Dati namang may trabaho ang mga to at kumuha lang ng tagapag-alaga sa mga anak. Pero sa kasamaang palad, sabay na nawala ng trabaho mag-asawa. Hindi na kinaya ang pangungupahan kaya bumalik sa bahay namin. Pagod na nga ako maghapon sa trabaho. Dadatnan ko pang makalat at maingay ang mga anak ng kuya ko. Bago pumasok sa trabaho, naririndi ako sa ingay nila. At pagka-uwi ko, ganun pa rin. Kaya madalas kong masigawan. Kaya kapag nakikita nila ako, umiiwas na sila sa takot. Wala naman akong pakialam. Dahil kahit noon pa man, hindi na ako malapit sa kanila. Kahit nga nung mga nakanghipag ko, hindi ko siya nagawang dalawin sa ospital. Pati ang hipag ko na hindi naman mayaman, walang alam sa gawaing bahay. Wala na silang ambag, hindi man lang tumulong sa gawaing bahay. Kaya lalo ako naiirita sa kanila. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Ay, paano kasi? Nagtalo na naman kami ni kuya. Akala mo kung sino? Wala na nga siyang ambag sa bahay. Ngayon lang naman, di ba? Sabi mo nga nawalan sila ng trabaho ng hipag mo. Kawawa nga sila eh. Ang hirap kayang walang mapagkuhanan. Eh di sana maghanap na sila ng trabaho. Hindi yung nakatunga nga lang sila sa bahay. Malay mo naman, naghahanap na sila ng bagong trabaho. Ilang buwan na nilang sinasabi yan. Hanggang ngayon, wala pa rin. Mahirap naman kasi maghanap ng trabaho ngayon eh. Mga tamad nga lang kamo. Gusto habang buhay magpakargo. Grabe ka naman magsalita. Pamilya mo pa rin sila. Hindi ka ba nakukonsensya na sabihan sila ng masasakit na salita? No, kung pamilya ko sila, dapat lang nilang malaman ang nasa isip ko para alam nilang hindi ako natutuwa sa kanila. Kailangan bang karguhin ko sila habang buhay? Siguro habang wala pa silang trabahong nakukuha. Wala namang ibang tutulong sa kanila kundi ikaw lang. Pagod na ako sa kanila. Halos wala na nga matira sa sahod ko dahil sa laki ng gastusin sa bahay. Bakit hindi na lang kaya ikaw ang bumukod? Ipaubaya mo na sa kuya mo ang bahay niyo. Oo nga no. Tama. Ako na lang ang bubukod. Bahala na sila sa buhay nila. Kaya ko lang naman sinabi na bumukod ka para maranasan mo yung pakiramdam na wala kang pamilyang kasama. Tingnan mo kung kakayanin mo mag-isa. Siyempre kakayanin ko. Masaya kaya yun. Tahimik akong aalis sa bahay at darating akong tahimik din kasi walang mga batang makukulit. Pagbalik natin, umpisahan mo na maghanap ng mauupahan. Ganun na nga ang gagawin ko. Halos umabot sa tengang ngiti ko. Hindi ko na napansin na napapailing na lang si Herina habang pinagmamasdan ako. Mula high school, magkaibigan na kami ni Herina. Sa lahat na naging kaibigan ko, siya ang pinakamabait at maunawain. Kaya matagal na rin siyang kilala ng pamilya ko at hindi na itinuturing na iba. Habang nakatingin sa labas ng bintana, unti-unting bumibigat ang talukap ng mata ko hanggang igupo na ako ng antok. Nakatulong din ang lamig sa loob ng bus para lalong mahimbing ang tulog ko. Marahang yugyug ang nagpagising sa akin. Paglingon ko, ang nakangiting mukha ni Herina ang bumungad sa akin. Malapit na tayo sa bababaan natin. Napasarap ang tulog ko. Ang lamig kasi. Pansin ko nga, kung hindi pa kita ginising malamang mamaya ka pa magising. Pagdating na lang sa bahay ka bumawi ng tulog. Makalipas nga ang ilang minuto, papasok na sa terminal ang sinasakyan naming bus.
Dahil nakaupo kami sa pinakahuling upuan, hinayaan muna namin na makababa ang ibang pasahero. Tsaka naman kami tumayong magkaibigan. Napakunot ang noo ko nang makita na wala sa taas na lagayan ng mga gamit ang isa kong bag. Hinanap ko yun, pero hindi ko makita. Bigla akong kinabahan na baka may nakadampot na nun. Sigurado ka ba dyan mo nilagay? Oo naman! Baka meron lang dumampot nun. Kapal naman kung sino man yun. Baka sa trunk ng bus mo na ilagay. Akala mo lang nandyan. Tignan na lang natin. Mawalang galang na sa inyo mga ineng. Sa inyo ba ang bag na ito? Ikaw palang matanda ka ang kumuha ng bag ko. Napulot ko lang yan dito sa sahig. Hindi ko yan kinuha. Sinungaling ka! Paano mapupunta sa'yo ito kung hindi mo kinuha? Humanda ka sa akin kapag may nawala dito. Dahan-dahan ka sa iyong pananalita, ineng. Masyadong matabil ang dila mo. Kayo nga po eh. Ang tanda-tanda na, nangunguha pa rin ng gamit ng iba. Shaira, ano ba? Baka nga nahulog lang ang bag mo sa sahig kanina. Baka naman natabig lang ng ibang pasahero nang hindi nila namamalayan. Imposible naman na nahulog na hindi nila namamalayan. Sadya talagang may kumuha nito. Bahala ka na, iha, kung ayaw mo maniwala. Kaibigan mo na ang nagsasabi. Sadya sigurong bastos ka at mahilig makipagtalo sa mga matatanda. Ako na po ang humihingi ng dispensa sa inasal ng kaibigan ko. Pagod lang po siya sa biyahe. Ayos lang, ineng. Pinapatawad ko na siya alang-alang sa'yo. Bababa na po ba kayo? Oo, sana eh. Sige po, mauna na po kayo. Mag-iingat lang po kayo. Hindi ko maiwasan na hindi mapaismid sa inasal ng kaibigan ko. Imbis na kasi ako ang kampihan niya, mas kinampihan pa niya ang matandang yun. Kilala mo bang matandang yun? Parang pamilyar, pero baka kamukha lang. Halika na nga, tayo na lang ang natira dito sa bus. Nauna na sa akin bumaba si Harina. Ako naman naiinis pa rin dahil sa nangyari. Tsaka pakiramdam ko, napahiya ako sa inasal ng kaibigan ko. Mabuti na lang pagkababa, nakuha na namin ang mga gamit namin. Inalo naman ako ni Harina. Ngumiti ka naman dyan. Dapat masaya ang bakasyon natin. Kalimutan mo na ang nangyari. Ewan ko ba? Mula kanina na lumabas ako ng bahay, wala na akong ginawa kundi ang mainis na lang. Hindi kaya masamang senyalis to? Ano naman ang ibig mong sabihin? Baka malas ang pagbabakasyon ko dito sa probinsya nyo. Uy, grabe ka naman. Alisin mo nga yung salitang malas. Relax ka lang kasi. Huwag masyadong mainit ang ulo. Kaya nga ako nandito eh, para mag-relax. Pero ewan ko ba, biglang nag-iba yung pakiramdam ko. Sobrang bigat. May gumugulo ba sa'yo? Yun lang naman sa bahay. Wala nang iba. Kalimutan mo muna kung ano man ang problema sa bahay ninyo. Tsaka mo na isipin pagbalik mo. Oo nga, pasensya ka na kung ganito ako ngayon. Wala yun. Ano, tara na. Tumangulang ako kay Harina. Bago umalis sa terminal, iginala ko muna ang paningin ko. Pakiramdam ko kasi, mula pa kanina meron nagmamasid sa amin. Nakita ko nga ang matandang babae kanina, malapit sa isang stall ng tindahan. Blanco ang tingin na ipinupukol sa akin. Pero napansin kong kumikibot ang bibig nito. Parang may sinasabi ng kung ano sa hangin. Inalis ko na lang ang paningin ko sa matandang babae. Baka lalo lang masira ang araw ko. Dahil marami kaming dala, nag-arkela na lang kami ng tricycle pa uwi sa baryo ng kaibigan ko. Halos 1 oras din ang binyahe namin papunta sa kanila. Agad naman kaming sinalubong ng lola nito at pinsan na nagbabakasyon din sa bahay ng kanilang lola.
Pinagamit sa amin ng lola ng kaibigan ko ang kwarto sa ibaba, malapit sa banyo. Ayos lang ba na dito tayo sa baba matutulog? Nauna na kasi yung iba kong pinsan sa kwarto sa taas. Okay lang. Walang problema kahit saan tayo matulog. Mas gusto ko nga rito eh. Malapit sa banyo. Minsan kasi, malimit sa hating gabi. Nagigising ako para magbanyo. Mamaya pagkakain natin, ipapasyal na kita dito sa amin. Bukas na lang siguro tayo magpunta sa ilog na malapit dito. Tapos, puntahan natin yung lumang simbahan sa bayan. Itinayo yun panahon pa ng Kastila. O sige, ikaw ang bahala. Inayos lang namin ang mga gamit namin ni Herina sa cabinet na naroon. At pagkatapos, lumabas na kami para kumain ng tanghalian. Pasado 1:00 na ng mga oras na yun. Kaya pala nagugutom na ako. Almusal lang kasi ang kinain ko ng araw na yun. Hindi rin ako kumain sa bus dahil nakatulog ako. Kami na lang ni Herina ang kumakain sa kusina dahil nauna na pala ang lola at mga pinsan nito. Dahil masarap ang ulam, hindi ko na malaya na naparami pala ang pagkain ko. Ayos lang yan. Yun nga ang gusto ni lola eh. Yung ubos lagi ang niluluto niyang ulam. Ibig lang daw sabihin nun, masarap ang luto niya. Masarap naman talaga eh. Hindi tulad ng nanay ko. Kung hindi maalat, matabang naman ang luto. Baka nga tumaba ako dito eh. Kung ganyan ka lagi karami kumain, siguradong tataba ka talaga. Sana araw-araw ganito no? Nagtatawanan pa kami magkaibigan nang biglang pumasok ang pinsan ni Herina na hindi nalalayo ang edad sa amin. Nagyayaya siya na pumunta ng plaza dahil may laro daw dun ngayon ng basketball. Sinabi naman ni Herina na susunod na lang kami. Nang makaalis ang pinsan nito, ako na ang nagpresenta na magligpit ng mga pinagkainan namin. Ilang sandali lang, sumunod na rin kami sa plaza. Pagdating naman doon, kauumpisa pa lang ng laro. Humanap na lang kami ng mapupwestuhan sa isang sulok. Nag-enjoy naman ako sa panonood, lalo na si Herina. Natuwang-tuwa sa grupong nanalo sa laro. Palibhasa kasi, isa sa mga naglalaro ay matagal na nitong crush. Nang matapos ang basketball, nagiya na rin ako umuwi. Malapit na kami sa bahay ng lola niya. Nang makarinig kami na nagtitinda ng balot. Bili tayo ng balot. Sige ba? Lola, pabili po ng balot. Ilang balot, Ineng? 4 po. Ikaw yung matanda sa busa. Yung kumuha ng bag ko. Anong ginagawa niyo dito? Kaya pala pamilyar kayo sa akin eh. Taga rito po pala kayo, Lola. Taga rito nga ako, Ineng. Malapit sa ilog ang bahay ko. Pabili nga po pala kami ng 4 na. Huwag na tayong bumili. Sa iba na lang. Wala na nagtitinda ng balot dito kundi ako lang. Huwag na tayong bumili. Nakakawalang gana eh. Ano ka ba? Ako naman ang bibili eh. Pagbilhan nga po ng 4. Huwag niyo na pong samahan ng asin. Suka na lang po. Bahala ka kapag sumakit ang tiyan mo dahil sa balot na yan. Bakit ba ganyan kasama ang ugali mo? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo, Ineng. O sadya talagang bastos ka at masama ang ugali. Hindi ka ba tinuruan na magandang asal ng mga magulang mo? Hoy tanda! Huwag mong may damay-damay dito ang mga magulang ko ha. Sino ka ba? Para husgahan agad ako na masama ang ugali ko. Dahil yun naman ang pinapakita mo simula pa nung una. Mainit lang talaga ang dugo ko sa'yo dahil kinuha mong bag ko. Kasalanan mo rin naman eh kung bakit ganito ako makipag-usap sa'yo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko kinuha ang bag mo? Nakita ko lang yun sa sahig ng bus. Sa tingin mo kaya, kung intensyon ko na kunin ang bag mo, isosoli ko pa sa'yo? Tama nga siya, Shaira. Pati ba naman matanda pinapatulan mo? Lola,
Pasensya na po kayo sa kaibigan ko, ha? Ayos lang, Ineng. Sana mahawaan mo ang kaibigan mo na magandang pag-uugali. Talagang ginagalit mo ako, ha? Tama na. Umalis na nga yung matanda eh. Nakakainis kasi yung matandang yun eh. Dito pa talaga kami nagkita. Sana man lang itinago mo ang inis mo sa matandang babae. Ikaw lang tuloy ang napasama. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako sinagot ni Herina. Nang lumingon ako, naroon pala ang mga pinsan nito. At may ilan din naroon ang nakatingin sa akin. Sa pagkakatingin nila sa akin, mukhang narinig nila ang sagutan namin na matandang babae. Dala ng nararamdaman ko, nakalimutan kong marami palang tao sa paligid dahil sa panonood ng basketball. Parang gusto ko nalang matunaw sa sobrang kahihiyan. Nang sulyapan ko si Herina, patalikod na siya. Agad akong sumunod sa kanya. Hanggang makauwi kami ng bahay, wala kaming imikan. Kahit nagingit-ngit ako dun sa matandang babaeng nagtitinda ng balot, kinimkim ko na lang muna. Nahihiya rin ako sa kaibigan ko at sa kamag-anak niya na nakita ang inasal ko kanina. Huminga muna ako ng malalim bago ko hinarap si Herina. Yung nangyari kanina, pasensya ka na ha. Bigla kasing uminit ang ulo ko eh. Sana mapatawad mo ako. Alam mo namang hindi ko kaya magalit sa'yo na matagal. Pero sana naman maging mabait ka dun kay Lola kapag nakita mo siya ulit. Sigurado kasi magkukrus pa rin ang landas ninyo. Oo naman. Pangako yan. Hindi ko na siya susungitan. Oh, gusto mo ng balot? Sarap kaya ng suka ni Lola. Sige. Isa lang. Nakahinga na ako ng maluwag ng mga sandaling yun. Akala ko tuluyan na magagalit si Herina sa akin. Kahit halos hindi ko malunok ang balot, pinilit kong ubusin ng isa. Lagi kasing lumalabas sa balintataw ko ang mukha ng matandang babae. Kaya nawawalan ako ng ganang kumain. Nang gabing yun, maaga kami natulog ni Herina. Nagising lang ako nung bandang hating gabi dahil sa masamang panaginip. Hanggang sa panaginip pa naman eh. Nagpapakita kang matanda ka. Inayos ko na lang ang pagkakahiga ko. Matagal din bago ako ulit nakatulog. Paulit-ulit kasing lumalabas sa balintataw ko ang eksena kanina. Kinabukasan, nagising ako na wala na si Herina sa higaan namin. Bumangon na rin ako at dumiretso ng banyo. Pagkalabas ko, naabutan ko ang mga pinsan ni Herina sa kusina. Ngumiti ako sa kanila at bumate. Pero nagkatinginan lang sila at alanganing ngumiti sa akin. Nakaramdam naman ako ng pagkailang sa malamig nilang pakita. Kaya pumasok na lang ulit ako sa kwarto. Ilang minuto rin akong nakaupo sa gilid ng higaan bago pumasok si Herina. Kanina ka pagising? Hindi pa naman natatagalan. Handa ng almusal. Halika na. Sinong kasabay nating kakain? Si Lola lang at tayo. Hindi daw sanay na mag-almusal ang mga pinsan ko. Ayos lang daw sa kanila ang kape. Sige. Kanina pa nga ako nagugutom eh. Teka lang, may ginawa ba sa'yo ang mga pinsan ko? Wala naman. Kanina kasi binati ko sila. Hindi nila ako pinansin. Ganun ba? Pagpasensyahan mo na mga yun. Mamaya pagsasabihan ko na lang. Wag na. Baka lalo lang ako mapasama. Hindi ko naman pagagalitan. Pagsasabihan ko lang. Bisita kita dito kaya gusto ko maging palagay ang pananatili mo rito. O sige, ikaw ang bahala. Sabay na kami lumabas ng kwarto. Naabutan namin sa kusina na naghihintay sa amin ng lola ni Herina. Malaki ang pagkakangiti nito sa amin. Kinumusta pa nito ang unang gabi ko.
Halata talaga rito ang pagiging mabait katulad ng kaibigan ko. Habang nag-aalmusal, masaya pa kami nagkukwentuhan. Kami na rin na nagligpit ng pinagkainan namin. Si Lola naman, nagpaalam na papasok muna sa silid nito. Ang swerte mo naman, Irina. Ang bait ng lola mo. Sinabi mo pa. Kaya kapag may pagkakataon gusto ko laging umuwi rito. Kahit man lang sandaling panahon makasama ko si Lola. Sana makabalik pa ulit ako dito. Pwede naman. Bukas ang bahay na to para sa'yo at sa lahat ng kaibigan ko. Gusto mo bang pumunta tayo sa ilog ngayon? Oo ba? Tayo lang bang dalawa? Kasama natin ang mga pinsan ko. Mas marami, mas masaya. Ihahanda ko lang ang mga dadalhin natin. Nagpaalam ako sandali kay Irina na papasok muna sa silid namin para ihanda ang ilang gamit sa pagpunta namin sa ilog. Paglabas ko narinig kong sinasabihan niya ang mga pinsan tungkol sa inasal sa akin. Para ako nanliit sa sinagot ng isa nitong pinsan. Akala mo daw kung sino ako makapagsalita. Mukha naman daw akong pobre. Hindi daw nila nagustuhan ang inasal ko sa matandang babae. Hindi ko na narinig ang isinagot ni Herina sa pinsan niya. Pumasok na kasi ulit ako sa silid namin. Ilang sandali lang. Pumasok na rin si Herina sa silid namin. Seryoso ang mukha nito nang pumasok. Nagpakawala lang ng pilit ng ngiti nang tumingin sa akin. Tayo na lang ang pumunta sa ilog. May iba raw kasing lakad ang mga pinsan ko. Hindi nila tayo masasamahan. Ah, ganun ba? Saan daw ang lakad nila? Hindi sinabi Tsak naman na maraming tao sa ilog ngayon. Marami tayong makikilala. Ah, sige. Aalis na ba tayo? Oo. Nakahanda na yung dadalhin natin. Lumakad na nga kami pagkatapos. Nang dumating kami sa ilog, marami ng taong naliligo roon. Saglit kong nakalimutan ang tungkol sa narinig kong pakikipag-usap ni Herina sa mga pinsan niya. Nag-enjoy naman ako kahit papano. Nang magsawa ako sa paliligo, nagpaalam lang ako kay Herina na mag-iikot-ikot sa paligid. Saan ka naman pupunta? Teka, sasamahan kita. Wag na. Maligo ka na lang dyan. Hindi naman ako lalayo Dito lang ako sa paligid ng ilog. O sige, basta wag kang lalayo ha. Diyan ka lang sa natatanaw ko. Oo na. Masyado ka namang nag-aalala Akala mo naman mawawala ako rito. Hindi mo kasi kabisado ang lugar na to. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Sige na, babalik din ako agad. Mabilis na akong tumalikod para hindi na niya ako pigilan. Narinig ko pa ang pahabol niyang pasabi na mag-ingat ako. Minsan naiisip ko na napakaswerte ko sa pagkakaroon ng kaibigang katulad ni Herina. Daig ko pa kasing nagkaroon ng kapatid sa katauhan niya. Kahit madalas akong tinutoyo, lagi pa rin niya akong inuunawa. Sa lalim ng iniisip ko, hindi ko na malaya na napalayo na pala ako. Hindi ko na alam kung paano babalik. Ang tigas kasi ng ulo ko Paano kaya to? Saan ba ako dumaan kanina? Napabuga naman ako ng hangin at saka hinanap ang daan pabalik ng ilog. Sa di kalayuan, nakarinig naman ako ng lagaslas ng tubig. Mabilis kong tinungo ang gawin yun. Pero napahinto rin ako sa paglalakad. Hindi kasi yun ang ilog kung saan kami naligo. Ang ilog na yun ay kabaliktaran ng niliguan namin. Marumi kasi yun. Pabalik na sana ako ng pagharap ko sa pinanggalingan ko. Naroon ang isang matangkad na lalaki na may nakakatakot na itsura. Sa sobrang gulat, naitulak ko ito na siyang ikinatumba nito. Akmang tatakbo na sana ako nang mapalingon ako sa lalaki. Inaabot nito ang kamay na tila humihingi ng tulong.
Dumudugo ang bahagi ng ulo nito. Napasulyap din ako sa bato na nasa tabi nito. Pinanlamigan ako ng katawan na makita ko may bahid yun ng dugo. Akma ko na sanang lalapitan ng lalaki nang marinig ko ang sigaw ng pamilyar na boses. Paglingon ko, nanlilisik ang mga mata ng matandang babae habang humahakbang palapit sa akin. Napaatras naman ako sa takot. Hindi ko naman po sinasadya. Nagulat lang po ako sa pagsulpot niya. Ganun ba talaga kasama ang ugali mong babae ka? Para pati apo ko'y saktan mo? Maniwala po kayo. Hindi ko sinasadya. Sa tingin mo, maniniwala pa ako sa'yo? Kaya kong tanggapin ang lahat ng mga masasakit mong salita sa akin. Pero hindi ko mapapalampas ang ginawa mong to sa apo ko. Hindi ko nga po sinasadya. Tutulungan. Huwag kang lalapit sa apo ko. Tandaan mo ito. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong to. Maniwala po kayo. Hindi ko naman talaga sinasadya eh. Hayaan niyo na po tulungan ko kayo. Huwag ka na magpaliwanag pa. Hindi na ako nakapagsalita pa. Nanatili na lang ako nakamasid sa kanilang maglola. Dahil magulo ang isip ko, hindi ko na namalayan kung paano nawala sa paningin ko ang maglola. Hindi ko na rin maalala kung saan sila nagpunta. Hindi ko na napigilan pang mapaiyak. Para na rin akong ipinako sa kinatatayuan ko. Tuluyan na ako napahagulgol dahil sa matinding takot. Sa di kalayuan, narinig ko ang boses ni Herina. Tinatawag ako nito. Nandito ako! Oh, ano nangyari sa'yo? Ba't ka umiiyak? May nangyari ba? Umalis na tayo dito. Lumayo na tayo dito. Teka lang, sabihin mo muna ang nangyari. Sa bahay ko na lang sasabihin. Pakiusap, umalis na tayo dito. Nagpatiunan na akong humakbang palayo. Wala naman nagawa si Herina kundi ang sumunod sa akin. Paulit-ulit pa rin niya akong tinatanong pero hindi ako nagsalita pa. Pagdating sa bahay, hindi na ako tinigilan ni Herina na usisain kung ano nangyari sa akin. Habang umiiyak, kinuwento ko ang nangyari. Pangako ka sa akin na wala kang pagsasabihan. Pero Shaira, kailangan natin tong ipaalam kahit kay Lola para alam natin kung anong gagawin. Ayoko. Baka mamaya makarating pa sa mga pinsan mo. Narinig ko ang mga sinabi nila sa akin. Baka lalo lang ako maging masama sa paningin nila. Yan pa talaga ang iniisip mo? Imbis na mag-alala ka sa apo ni Lola? Tingin ko naman hindi naman malubha ang lagay niya. Paano tayo makakatiyak kung hindi natin pupuntahan ang bahay nila? Mababalitaan naman siguro natin kung sakali na may nangyari sa apo niya, di ba? Siguro, ewan ko. Pero mas mabuti na ipaalam pa rin natin kay Lola. Nagmamakaawa ako sa'yo. Sige na, atin-atin na lang muna to. Di ba magkaibigan tayo? Kung talagang mahalaga ako sa'yo, wala ka munang pagsasabihan sa nangyari. Hindi ko naman talaga sinasadya eh. Aksidente lang naman yun. O sige, Salamat, Herina. Kaibigan ka talaga. sa hapunan hindi ako kumain. Nagdahilan na lang ako na busog pa at pagod sa pagpunta sa ilog. Nakatingin lang ako sa kisame ng silid at iniisip ang nangyari kanina. Hindi ko maiwasan na sisihin ng lalaking apo nung matanda. Pakiramdam ko talaga, minamalas ako. Hindi nga yata maganda makipagtalo kapag aalis ka ng bahay. Nakaramdam din ako ng inis sa nanay ko at sa kapatid ko. Kayo talaga ang sumira sa bakasyon ko. Humanda kayo pagbalik ko dyan. Lalayasan ko na kayo. Magpapakalayo-layo na ako. Hindi niyo na ako makikita kahit kailan. Tumagilid ako ng higa. Pilit ko ding inaalis sa isipan ko ang mukha ng maglola. Ilang sandali lang,
Narinig ko ang pagbukas ng pinto at boses ni Herina. Dinalhan kita ng gatas at tinapay. Kainin mo muna to. Wala talaga akong ganang kumain. Pilitin mo. Kasi nag-aalala sa'yo si Lola eh. Baka kapag inilabas ko to ng walang bawas, siguradong magtatanong yun. Malakas pa naman ang radar nun. Baka mamaya mapilitan akong sabihin. Sige na nga. Alam kong nahihirapan ka rin. Siguro mas maganda kung pupuntahan natin ang bahay ng matandang babae. Ayoko. Baka kung anong gawin niya sa akin. Pinagbantaan niya ako. Kahit kasi ako nakukonsensya. Paano kung namatay ang apo ng matanda? E di lumalabas pa na pinagtakpan ko ang krimen mo. Wala namang krimen eh. E anong tawag mo sa nagawa mo? Tingin ko nga hindi naman malala yung nangyari dun sa apo ng matandang yun eh. Sana nga talaga. Pinagdarasal ko rin na sana maayos na ang lagay ng apo ng matanda. Napatingin na lang ako kay Herina. Ako naman, kahit nagugutom, hindi ko talaga malunok ang dala niyang tinapay. Lumagok na lang ako ng konting gatas at saka ako itinabi. Muli na ako nahiga. Si Herina naman nahiga na rin sa kabilang kama. Kahit nahiga na ako, hindi pa rin ako dalawin ng antok. Parang dinig na dinig ko pa rin ng boses ng matandang babae. Pabaling-baling ako sa higaan. Nang sulyapan ko si Herina, humihilik na siya. Bumangon na lang ako at nagpalakad-lakad sa kwarto hanggang mapagod. Nahiga ulit ako at pinilit matulog. Ilang sandali lang, hinihila na ako ng antok. Nagising ako na para bang may nakatingin sa akin. Pagmulat ko ng mga mata, sobrang lapit ng mukha ng matandang babae sa akin. Nagsisigaw ako at pilit siyang itinutulak. Naririnig ko pa ang malakas nitong tawa. Gumising ka, Shaira! Nananaginip ka! Ha? Panaginip lang? Akala ko totoong nandito ang matandang babaeng yun eh. Matatahimik ka lang kapag hinarap mo ang ginawa mo. Natatakot ako, Herina. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Tandaan mo, lagi lang ako nasa tabi mo. Hindi kita pababayaan. Anong gagawin ko? Puntahan natin bukas ang bahay ng matanda. Humingi ka ng tawad sa kanya. Oo, sige. Tinabihan na lang ako ni Herina sa higaan ko. At hindi siya natulog hanggat gising ako. Dahil napuyat kagabi, tanghali na ako nagising. Naabutan ko si Herina sa kusina na naghahanda ng almusal. Hindi na kita ginising. Alam ko kasing puyat ka. Halika na mag-almusal. Nakatulog naman ako kahit papano. Ang hirap pala kapag may dinadalang problema. Oo nga pala. Alam ko na ang eksaktong bahay ni na Lola Socorro. Yun ang pangalan niya. Pagkatapos nating kumain, pupuntahan natin sila. Sigurado ka na bang pupunta tayo sa kanila? Ito lang ang paraan na alam ko para matahimik ka na. Wala namang mawawala kung susubukan mo humingi ng tawad sa kanila. Tumango na lang ako kay Herina para matapos na ang problema ko. Tsaka ako naman hinarap ang pagkain. Dahil hindi ako naghapunan, pakiramdam ko gutom na gutom ako. Pagkatapos naming mag-almusal, wala na kaming inaksayang oras. Agad na rin kaming lumakad. Habang patungo sa bahay ng matandang babae, pabilis ng pabilis ang kabog ng dibdib ko. Kulang na lang lumabas ang puso ko sa kinalalagyan nito. Malayo na sa karamihan ng bahay ng maglola. Masukal na rin ang pagpunta sa kanila. Isang kubo ang tila wala namang nakatirang nakita namin. Napapalibutan na rin ng matataas na damo ang palibot ng bahay. Para naman wala nang nakatira dyan. Pero sabi nung napagtanungan ko dito daw nakatira maglola.
Itsura pala ng bahay na yan. Wala na magtsatsagang tumira dyan. Tingnan na lang natin. Tapos tsaka tayo umalis. Nagpatiuna ng humakbang palapit si Herina. Siya na rin ang kumatok. Ngunit walang nagbubukas ng pinto. Nag-umpisa na rin magtayuan ng balahibo ko sa katawan. Pakiwari ko, may mga matang nagbabantay sa amin ng mga sandaling yun. Umikot pa si Herina sa may bintana para masilip ang loob. Pero nakasara yun. May maliit na butas sa dingding. Kaya nagkasya na lang siya na sumilip doon. Herina, mabuti pang umalis na tayo. Kanina pa ako kinikilabutan eh. Sa tingin ko may nakatira pa rin dito. May mga gamit pa sa loob eh. Baka umalis sila. Baka nga, mabuti pang maghintay muna tayo. Ano? Maghihintay pa tayo rito? O bakit? Tignan mo nga itong lugar na to. Kapag may masamang mangyari sa atin dito, kahit anong sigaw natin, walang makakarinig sa atin dito. Sa pagkakaalam ko lang ha, kaya tayo nandito dahil sa kasalanan mo sa maglola. Kaya bakit ganyan na naman ang tono ng pananalita mo? Wala naman ako sinabing masama eh. Tignan mo nga itong lugar na to. Hindi ka ba natatakot? Ah! Bakit ka sumigaw? Sa likod mo! Ha? Ano bang? Kahit si Herina'y napasigaw din sa gulat ng paglingon niya, ay naroon ng isang lalaki na nakakatakot ang itsura. Baku-baku kasi ang mukha nito at luwa ang isang mata. Hindi rin normal ang laki ng ulo nito. Hinila ko ang kamay ni Herina palayo sa lalaki. Sabi ko na sa'yo, umalis na tayo dito. Baka kung anong gawin ng halimaw na yan sa atin. Ano ka ba? Maghunos dili ka nga. Siya ba ang apo ni Lola? Oo, siya nga. Kita mo naman na maayos ang lagay niya. Mabuti pang umalis na tayo dito. Dali na! Humingi ka muna ng dispensa sa kanya bago tayo umalis. Ano? Hindi na kailangan, no? Mukha namang sinto-sinto yung lalaki na yan. Hindi naman niya maiintindihan. Kahit na, hindi tayo aalis sa lugar na to hanggat hindi ka humihingi ng dispensa sa kanya. Ayoko. Kung ayaw mong umalis, maiiwan ka dito. Ano? Pagkatapos kitang samahan, iiwan mo lang ako dito? Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Hindi ako hihingi ng dispensa sa taong yan. Hindi natuloy ang pag-alis ko nang biglang sumulpot ang matandang babae sa harapan ko. Madilim ang anyo nito na nakatingin sa akin. Ang lakas ng loob mong pumunta rito para insultuhin lamang ang apo ko. Sintu-sintu baka mo? May sira sa ulo? Sa inaasal mong yan, mas mukhang ikaw ang may diferensya sa pag-iisip. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Totoo lang naman ang sinasabi ko tungkol sa apo mo eh. Sa'yo ata nagmana. Masyado talagang matabil ang dila mo, Ineng. Hindi na ako makakapagpigil pa. Bakit? Anong gagawin mo, ha? Malalaman mo rin balang araw ang bunga ng pagiging bastos mo at kawalang modo. Lola Socorro, ako na po ang humihingi ng dispensa sa inaasal ng kaibigan ko. Huwag na po kayong magalit. Hindi mo kailangan humingi ng dispensa para sa kaibigan mo. Hayaan mong siya mismo ang makapagtanto sa mga mali niyang ginagawa. Ay, aalis na po kami. Gusto lang po namin makatiyak na maayos ang lagay ng apo ninyo. Sige po, pasensya na po sa abala. Hinila na ni Herina ang kamay ko palayo sa lugar na yun. Parang may pakpak ang mga paa namin sa bilis ng mga hakbang namin. Pareho pa kaming hinihingal na makauwi. Talaga bang hindi ka na magbabago? Anong ibig mong sabihin? Huwag ka na magmaang-maangan dyan. Kung hindi mo kayang baguhin ang ugali mo, mabuti pang umuwi ka na lang sa inyo. Ano? Pinapalis mo na ako? Oo, sasabihin ko na lang sa lola ko na pinauwi ka na ng nanay mo dahil may emergency sa inyo.
Dahil ba sa maglola na yun, masisira ang pagkakaibigan natin? Hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa ugali mo. Kahit ako, nauubusan na ako ng pasensya sa iyo eh. Sa una pa lang, ayoko na talaga sumama sa'yo dito eh. Kaso mapilit ka. Tapos ngayon papalayasin mo ko? Eh kung sabihin ko kaya sa lola mo na pinapalayas mo ko. Eh di sige, sasamahan pa kita para malaman na rin niya ang totoo mong ugali. Kaibigan mo ko. Pero parang sila pang kinakampihan mo. Hindi ko sila kinakampihan. Sumusobra ka na kasi. Sana makapag-isip-isip ka. Tinapunan ko lang siya ng malamig na tingin. Inayos ko na ang mga gamit ko at saka nagpaalam sa lola nito. Nagtataka naman ito kung bakit biglaan ang pag-uwi ko. Sinabi ko na lang na may mahalaga akong gagawin sa amin. Nagpatawag naman ng tricycle sa Herina para ihatid ako sa terminal ng bus pa uwi sa amin. Habang lula ng tricycle, nadaanan pa namin ang matandang babae. Nakatingin din siya sa akin. Nang nasa bus na ako, hindi na ako mapakali. Pakiramdam ko kasi may nakatingin sa akin. Kahit gusto ko sanang umidlip, hindi ko magawa. Hanggang makauwi ramdam ko pa rin na tila may nagmamatsyag sa kilos ko. Nagulat pa si nanay nang makita kong papasok ng bahay. Oh, akala ko ba 1 linggo ka magbabakasyon sa probinsya ng kaibigan mo? Umuwi na lang ako. Kesa tuluyan pong masira ang bakasyon ko. Ano ba nangyari? Huwag niyo na lang pong alamin. Ayoko na rin alalahanin. Aalis din po ako maya-maya. Ha? Saan ka na naman pupunta? Titignan ko yung apartment na sinasabi ng kaibigan ko. Ano? Lilipat ka na ba? Kapag nagustuhan ko yung apartment, lilipat na agad ako. Sigurado ka na ba? Oo naman. Pagod na ako sa bahay natin. Hindi man lang ako makapagpahinga ng maayos dahil ang iingay ng mga anak ni kuya. Lagi pa ako inaagawan ng pagkain. Yung hipag ko naman, walang alam sa gawaing bahay. Imbis na yun na lang ang ambag niya dito. Pagpasensyahan mo na ang mga pamangkin mo, anak. Ganon talaga ang mga bata, lalo na sa edad nila. Tungkol naman sa asawa ng kuya mo, naglilinis naman siya. Kaso nagkakalat lang kasi ang mga bata. Kaya nga ako na lang ang aalis para magkaroon naman ako ng katahimikan. Sige, ikaw ang bahala. Dalawin mo na lang kami dito, ha? Tsaka sabihin mo kung saan ka nakatira para mapuntahan kita. Oo, sige Nay. Papasok muna ako sa kwarto ko. Nagpahinga lang ako sandali at pagkatapos umalis na rin ako. Naabutan ko pa ang kuya ko na kumakain sa kusina. Narinig ko ang sinabi ng inay na bumalik na agad ako. Tinapunan ko lang siya ng blankong tingin. Kay nanay lang ako nagpaalam. Saan pupunta yun? Titignan daw yung apartment na sinasabi ng kaibigan niya. Gusto na daw lumipat para magkaroon siya ng katahimikan. Ano? Siya pa talaga naghahanap ng katahimikan? Samantalang kami ang rinding-rindi na sa pagpaparinig niya eh. Hayaan na lang natin ang kapatid mo. Kung dun siya magiging masaya, suportahan na lang natin. Napakaramot niya talaga. Ayaw lang niyang gumastos muna dito sa bahay. Akala mo naman hindi ibabalik sa kanya ang mga nagastos niya. Hindi man lang niya naisip na magkatulong tayo sa paghahanap buhay noon para makapag-aral lang siya. Sinakripisyo ko na hindi makapag-aral. Alang-alang sa kanya. Kaya nga hirap ako makahanap ng trabaho ngayon eh. Sana man lang naisip niya yun. Hay, pasensya ka na anak. Ako may kasalanan kaya hindi ka nakapag-aral. Patawarin mo ko. Hindi niyo po kasalanan yun. Ginusto ko rin naman po na tumigil nun sa pag-aaral eh. Para magbigay daan kay Shaira. Kung alam ko lang sana na magiging ganito siya kaingrata. Hindi na sana ako nagpaubaya sa kanya. Hayaan mo, baka kapag nagsolo siya, maisip niya yung mga sakripisyo natin sa kanya. Naku, malabo yun. Maiba nga pala ako ng usapan. Natanggap na ako sa trabaho. Malapit lang dito.
Sa bagong bukas na bakery. Talaga po? Magandang balita yan ah. Teka lang, sigurado po ba kayo kaya yung trabaho? Oo naman. Magaan lang naman yun eh. Baka naman po napipilitan lang kayo. May trabaho rin naman po ako eh. Ako na lang po ang bahala sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Gastusin mo na lang ang sahod mo sa pamilya mo. Ako na ang bahala rito sa bahay. Hindi po pwede yun. Dapat po tulungan tayo. Katulad ng dati. Salamat anak. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Nang makita ko ang apartment na sinasabi ng kaibigan ko, agad ko yung nagustuhan kahit maliit lang. Tamang-tama lang para sa akin. Agad ako nagbigay ng paunang bayad. Pag-uwi ko sa bahay, masigla kong inayos ang mga gamit ko. Anak, bakit nilalagay mo na sa kahon ang mga gamit mo? Ngayon ka na ba lilipat? Oo, Nay. Nakapagbigay na ho kasi ako ng paunang bayad para hindi na ako maunahan. Napakabilis naman yata. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na po, Nay. Kaya ko naman po to. Saan ka nga pala lilipat? Pwede ko bang mahingi ang address mo? Sige ho, isusulat ko lang sa papel. Mamimiss ka namin anak kapag wala ka na rito. Lagi naman ho ako nadalaw dito eh. Tsaka sinabi ko naman sa inyo ang dahilan, di ba? Oo nga, kaya lang. Ito pong papel. Nakasulat na ho dyan yung address ko. Iniwasan ko na lang tingnan ang malungkot na mukha ni nanay. Mabilis ko na lang inayos ang mga gamit ko. Dahil baka dumating na ang inarkila kong sasakyan. Inuna kong ilabas ang mga maleta. Nakasalubong ko pa si Kuya Jonel sa sala. Sinulyapan pa niya ang mga maleta kong dala. Talagang desidido ka nang umalis ha. At natat ka na talagang bumukod. Kahit naman sino eh. Na naisip bumukod lalo na kapag mga katulad nyo ang kasama dito sa bahay. Aminado naman kami na naging pabikit kami sa bahay na to. Pang-unawa lang naman ang gusto namin. Kaya lang sadyang makita ng utak mo. Alam mo naman kasing mahirap ang buhay ngayon. Hindi ka pa pala handang magpamilya. Nag-asawa ka na agad. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan ha. Hindi porke ilang buwan mo kaming pinakain. Pwede mo na akong pangaralan. Sana naisip mo. Kung hindi dahil sa amin ni nanay, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Sinusumbatan mo ba ako ha? Ang kapal mo naman. Tumigil na nga kayo. Wala na kayong ginawa kundi mag-away. Ikaw, Shaira, kung aalis ka, umalis ka na. Huwag mo nang awayin ng kuya mo. Aalis naman na talaga ako eh. Si kuya kasi. Basta na lang humarang sa daraanan ko. Sana sa pag-alis mo matuto ka sa buhay. Hindi sa lahat ng oras papabor sa'yo ang swerte. Tinitigan ko lang sila pero hindi ako nagsalita. Ilang sandali lang, dumating na rin ang inarkila kong sasakyan. Ang driver na lang ang nagbuhat ng iba kong gamit. Pagdating sa apartment na uupahan ko, walang pagsidla ng sayang nararamdaman ko. Sa wakas kasi malaya na ako sa obligasyon ko sa pamilya ko. Mula ngayon solo ko na ang sahod ko. Makalipas lamang ang ilang araw, naging maayos naman ang pagbubukod ko. Tahimik at walang abala sa mga ginagawa ko. Bigla ko naisip ang iniwan kong pamilya. Lingid sa akin nagkasakit ang bunsong anak ni kuya. Kinailangan nilang isugod ang bata sa ospital. Paano yan? Hindi pa po sapat ang pera ko. Hindi pa po may lalabas si Bunso dito sa ospital. Bakit hindi mo lapitan ng kapatid mo? Siguradong tutulungan ka nun. Sana nga po, Nay. Lahat na po ng kaibigan ko nilapitan ko na eh. Mga alanganin pa po kasi ang mga sahod nila. Sige na, heto yung address ng kapatid mo. Puntahan mo siya. Kami na muna ang bahala rito. Agad niyang pinuntahan ni kuya ang address na nakasulat sa papel na binigay ko kay nanay. Lingid sa kanila, maling address ang nilagay ko sa papel para hindi nila ako matunton. Dismayado si Kuya Jonel nang malaman ang ginawa ko. Laylay ang balikat na bumalik siya sa ospital.
Bakas din sa kanya ang galit. O ano, nakahiram ka ba sa kapatid mo? Si Clara po. Umuwi muna ang asawa mo para kumuha ng ilang gamit kaya ako muna ang nagbantay sa anak nyo. Titingnan din niya yung dalawa nyo pang anak. Nay, mali po yung address na binigay sa inyo ni Shaira. Halos maikot ko na po ang buong lugar. Lahat po na napagtanungan ko. Isang sinasabi, walang ganyang address sa lugar na yon. Ano? Pero, bakit gagawin yun ni Shaira sa atin? Gusto na niya tayong mawala sa buhay niya. Ang sama talaga niya. Wala nang maapuhap na sasabihin ng mga sandaling yun si nanay. Kahit siya, nabigla na makakaya ko palang gawin yun sa kanya. Sa kabila ng masamang pangyayaring yun, isang magandang balita naman ang dala ni Ate Clara. Sabi nito dumating si Herina sa bahay at hinahanap ako. Nagbigay umano to ng pera para makalabas na ang anak nila sa ospital. Hulog talaga ng langit ang batang yon. Mabuti na lang dumating siya sa bahay. Oo nga po. Nawawala na talaga ako ng pag-asa kanina. Mabuti na lamang dumating si Herina. Ang layo talaga ng ugali niya kay Shaira. Hindi kailangan pagkumparahin mo sila. Alalahanin mo magkaibang tao sila. Sige po, Nay. Aayusin ko na po yung babayaran ko rito sa ospital para makalabas na tayo. Mabuti pa nga. Nang araw na yon inilabas na rin ang anak ni Kuya. Pagkatapos ng ilang araw ng pagkakakonfine sa ospital. Pagkatapos ng pagsubok na yun sa pamilya ko, tila sunod-sunod na swerte naman ang dumating sa kanila. Makalipas ang isang linggo, muling dumalaw si Herina sa bahay. Masaya naman siyang sinalubong ni nanay. Mabuti naman at dinalaw mo kami dito, Iha. Salamat nga pala sa'yo, ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi pa namin nailalabas ang apo ko. Wala po yun. Nasabi po pala ni Ate Clara na wala na raw po dito si Shaira. Oo. Hindi nga namin alam kung saan siya nakatira eh. May sadya pa naman po sana ako sa kanya. Kailangan po natin siya mahanap sa lalong madaling panahon. Bakit? May problema ba si Shaira? Yun ba ang dahilan niya kaya nagmamadali siyang bumukod? Wala pong kinalaman sa pagbubukod niya. Noon pa naman po balak na po talaga niyang bumukod. Ano yung nahihimigan ko sa'yo na parang problema? Hindi ko po alam kung paano ko to sasabihin sa inyo. Pinapakaba mo naman ako, Herina. Pwede bang sabihin mo na agad? Sige po. Ganito po kasi yun, Tita Charito. May nakagalit siyang matandang babae sa lugar namin nung nagbakasyon siya. Yung matanda po na yun ay isa pong mangkukulam. Anong sinabi mo? Kulang na lang mahimatay si nanay nang marinig ang sinabi ni Herina. Kahit ang hipag ko na nag-aalaga sa mga anak ng mga sandaling yon, ay labis din na bigla sa narinig. Sa nalaman hindi na halos makatulog si nanay sa labis na pag-aalala sa akin. Ilang araw na rin nila akong hinahanap. Pero hindi pa rin nila mahanap kung saang paupahan ako naroon. Kahit si Kuya Jonel, labis na rin ang pag-aalala sa akin. Shaira, anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ang payat mo? Nagkasakit po kasi ako. Pwede po bang dito muna ako? Oo naman, mahigit 1 buwan ka na naming hinahanap. Nanibago po ata ako na bumukod kaya ako nagkasakit. Ano ba ang nararamdaman mo? Hindi po ako makatulog. Parang laging may nagbubulong sa akin na boses. Madalas din po akong managinip na masama tuwing gabi. Ay, gusto mo bang kumain? Ipagluluto kita ng paborito mong ulam. Matutulog na lang po muna ako. Baka dito ako makatulog ng mahimbing. O sige, lagi ko naman nililinis ang kwarto mo. Mahiga ka na muna. Nagulat din si Kuya Jonel nang pag-uwi niya nung hapon na madatnan ako sa bahay namin.
Ngumiti siya sa akin at niyakap niya ako. Mabuti umuwi ka na rito. Nabanggit ba ni nanay na matagal ka na namin hinahanap? Nasabi nga niya kanina. Ilang beses na nagpabalik-balik si Rina rito. Hinahanap ka. Ano daw ang kailangan niya? Meron kasi siyang binanggit nung nagbakasyon ka sa probinsya nila. Sinabi niya yun sa inyo? Akala ko ba kaibigan ko siya? Karapatan naman naming malaman yun. Pamilya mo kami. Akala ko pa naman kaibigan ko siya. Ayun pala hindi rin siya mapagkakatiwalaan. Wala naman siyang masamang intensyon eh. Gusto lang niyang tumulong sa'yo. Kung gusto niya akong tulungan, dapat nanahimik na lang siya. Hindi siya maaaring manahimik. Dahil yung matandang babae, naghihiganti sa'yo. Isa pala siyang mangkukulam. Anong sabi mo? Yung mukhang mabahong matandang babae na yun isang mangkukulam? Oo. Dapat humingi ka sa kanya ng kapatawaran. Gusto ni Rina na bumalik ka sa probinsya nila. Hindi na ako babalik sa kanila. Shaira, sasamahan ka namin ni nanay. Sama-sama natin itong haharapin bilang pamilya. Mas marunong ka pa sa akin. Kapag sinabi kong ayaw ko, hindi tayo uuwi ng probinsya. Teka, saan ka pupunta? Bumalik ka! Nag-uusap pa tayo, Shaira! Pabalibag kong isinara ang pinto ng silid ko. Naupo muna ako sa gilid ng higaan ko habang nakasapo ang dalawang kamay sa ulo ko. Ilang sandali lang, tila meron na namang bumubulong sa akin. Inilibot ko ang paningin ko sa kabuuan ng silid. Parang naririnig ko ang halakak na matandang babaeng yun. Tigilan mo na akong matanda ka. Wala akong kasalanan sa'yo. Sinabi ng tama na. Lahat ng mga gamit na mahawakan ko, pinagbababato ko kung saan-saang direksyon. Paulit-ulit din akong sumisigaw. Shaira, buksan mo ang pinto, anak! Ano nangyayari sa'yo? Ayaw niya akong tigilan, Nay. Paulit-ulit na lang siya bumubulong. Ayaw niya akong patahimikin. Nang bumukas ang pinto, nakasiksik ako sa sulok habang umiiyak. Agad ako nilapitan ni nanay at hinawi ang ilang hibla ng buhok ko na napunta sa mukha ko. Ano ba nangyayari sa'yo, anak? Hindi ka naman dating ganyan na. Masigla ka at puno ng buhay. Nay, gusto niya ako kunin. Huwag mo ko iiwan mag-isa. Tahan na, huwag ka matakot. Nandito lang ako, hindi kita iiwan. Inayos lang ng hipag ko ang sapin ng higaan ko na nagulo ko dahil sa pagwawala ko. Inalalayan na ako ni nanay na mahiga. Nang akala kong tatayo siya, agad kong pinigilan ng kamay niya. Saka ako umiling-iling. Umupo sa tabi ko si nanay. Sa kanya hinaplos-haplos ang buhok ko. Hindi ko na namalayan na unti-unti nang bumibigat ang talukap ng mga mata ko. Hanggang tuluyan na akong makatulog. May luha pa ang mga mata ni nanay nang titigan ng mukha ko. Ilang sandali pa, lumabas na ng silid ko si nanay. Para kausapin naman si Kuya Jonel. Kailangan madala ang kapatid mo sa isang manggagamot. May kakilala si Clara na magaling na albularyo sa kabilang barangay. Kailangan lang natin makumbinsi si Shaira na sumama para magpagamot. Sa ayaw at sa gusto niya, dadalhin na natin siya sa albularyo bukas. Kinabukasan maaga ako nagising. Nakabihis na rin si nanay at kinakausap ako na sumama na para magpagamot. Mawawala na bang bumubulong sa akin kapag sumama ko sa inyo? Oo anak, mawawala na yung mga naririnig mong boses at tuluyan ka ng gagaling. Sige, basta mawala lang yung boses na naririnig ko. Tulungan na kita magbihis. Habang nasa biyahe, tahimik lang ako sa tabi ni nanay. Ang daming nagsasalimbayan sa utak ko ng mga oras na yon. Mga alaala ng mga kasamaan ng ugali ko noon.
Lalo sa pamilya ko at ibang tao. Napapaisip tuloy ako. Baka sadya talagang masama ang ugali ko. Kaya ang nangyayari ay malaking karma na sa akin. Hindi ko na malaya na tumutulo na pala ang luha ko. Pagdating sa bahay ng manggagamot, tahimik lang ako nakasunod kay nanay. May mga nauna rin sa amin na marahil ay mga magpapagamot din. Halos kalahating oras din bago kami hinarap ng manggagamot. Isa siyang matandang lalaki na tansya ko. Nasa 70 na ang edad. Kumuha ang manggagamot ng pulang papel na nasa garapon. Meron itong sinulat doon. Tsaka yun itinupe. Binulungan din yun at saka sinunog. Ang abo nito inilagay sa mangkok na may tubig. Nakatingin ako doon. Kaya kitang-kita ko ang larawan na nabuo sa tubig. Ang maglola. Nagbili ng manggagamot na bumalik kami bukas. Masyado di umanong mabagsik ang kumukulam sa akin. Nung pauwi kami hanggang makarating ng bahay, kalmado lang ako. Pero nung pagsapit ng 3:00 ng hapon, doon na ako nagwala. Pilit akong pinipigilan ni nanay at kuya. Pero hindi nila ako mapigilan. Labis ang pagkagulat nila nang maisalya ko sila ng sabay. Humingi na ng tulong si Ate Clara sa mga kapitbahay. 5 kalalakihan kasama ang Kuya Jonel ko ang nagtulong-tulong para mapigilan ako at maitali sa higaan. Pilit naman akong pinapainom ng tubig ni inay, pero ibinubuga ko lang yon. Hindi ko kailangan yan! Ayoko ng tubig! Umalis kayo sa harapan ko! Magsilayas kayo! Labanan mo, anak! Huwag kang patatalo! Nandito kami ng kapatid mo. Mahal na mahal ka namin. Nay, tanggalin niyo po ang mga langgam. Ginagapangan nila ako. Tanggalin niyo po. Sige, tatanggalin ko. Saan ba banda? Dito po sa mga braso ko. Nagtataka man si inay dahil wala naman siyang nakikitang langgam. Nagkunwari na lang siyang may tinatanggal na langgam sa braso ko. Kahit papano kumalma na ako. Isang pastor din ang dinala sa amin ng kapitbahay namin. Dinasalan ako nito. Muli na naman ako nagwala. Halos mapatid na ang tali ko. Kaya kinailangan nilang higpitan yon at doblehin. Akin ang katawan ng babaeng ito. Walang magagawa ang dasal mo. Patuloy naman sa mataimtim na pagdadasal ang pastor. Ilang sandali lang. Kumalma na ako at unti-unting inantok. Hanggang tuluyan ng tangay ng kamalayan ko sa dako paroon. Magdamag na walang tulog si nanay at Kuya Jonel. Maging ang kanyang asawa. Kinabukasan, maganda na ang pakiramdam ko. Dumalaw rin ang araw na yun si Herina. Kumusta ka na? Ayos lang. Ikaw? Kararating ko lang kahapon galing probinsya. Kaya pala ngayon ka lang dumalaw sa akin. Meron din kasing pinagagawa ang mga magulang ko, kaya hindi ako agad nakapunta rito. Pakiramdam ko, nababaliw na ako. Ba't mo naman nasabi yan? Kung ano-ano na kasi nakikita ko't naririnig. Hindi ka nababaliw. Kagagawa niya ni Lola Socorro. Labanan mo ang nararamdaman mo. Huwag kang susuko. Ganun ba talaga kalaki ang nagawa kong kasalanan sa maglola na yun? Para parusahan niya ako ng ganito katindi? Lahat naman tayo nagkakasala. Ang mahalaga, maaari pa natin itong itama. Anong gagawin ko? Magpakumbaba ka at humingi ng kapatawaran sa maglola. Ayoko nang bumalik dun. Ayoko nang makaharap ang maglola na yun. Pero yun lang ang paraan para... Ayoko! Huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Hindi rin ako nagawang kumbinsihin ni Herina hanggang sa magpaalam na siya.
babalik na lang daw siya sa ibang araw. Muli binantayan na naman ako ni nanay buong gabi. Marami kasi akong insektong nakikitang naglilipana sa paligid ko. Hindi na rin nila inalis ang pagkakatali sa akin. Kinabukasan, maagang gumayak si nanay para magpunta ng simbahan. Shaira, ang ate Clara mo muna magbabantay sa'yo ha. Magsisimba lang ako. Simba ka ng simba. Wala naman nangyayari sa pagsisimba mo. Hindi naman pinapakinggan ng mga dasal mo eh. Shaira, bakit ba ganyan ka magsalita? Nawawalan ka na ng respeto. Nay, hayaan na lang po natin siya. Hindi naman si Shaira talaga nagsasalita eh. Ay, oo nga. Pasensya na kayo. Nadala lang ako. Ilang araw na rin kasi akong pagod at puyat. Nagre-reklamo na po ba kayo sa pagbabantay sa akin? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kahit habang buhay pa kitang bantayan, gagawin ko anak. Basta gumaling ka lang. Mabuti pang umalis na lang kayo. Baka mahuli pa kayo. Babalik din ako agad. Kayo na munang bahala rito. Hindi ba panggabi ang trabaho mo, kuya? Bakit hindi ka pa magpahinga? Magkwentuhan muna tayo kahit sandali lang. Mamaya na ako iidlip. Ano naman ang gusto mong pagkwentuhan natin? Kung gaano kasama ang ugali ko? Lahat naman tayo may bahagi na masama ang ugali eh. Ang mahalaga, kaya natin baguhin yun para maging mabuti. Kaya ako ginagantihan ng matandang babaeng yun dahil sa masasakit na salitang binitawan ko sa kanila. Ayaw mo ba talagang humarap sa matandang yun? Para humingi ng kapatawaran? Natatakot ako, kuya, na humarap sa kanila. Paano kung hindi niya bawiin ang kulam? Masisiraan na ba ako ng bait? Hindi yun mangyayari. Manalig ka lang sa may kapal. Huwag kang papatalo sa kung anumang bumubulong sa'yo. Salamat, kuya. Ramdam ko ang pagmamalasakit mo sa akin. Shaira, mahal kita. Dahil nag-iisa lang kitang kapatid. Sino pa bang magdadamayan kundi tayong pamilya? Ang dami kong kasalanan na nagawa sa inyo ni inay. Kalimutan mo na yon. Matagal ka na namin pinatawad. Hindi ko na napigilan pang hindi bumulalas ng iyak. Pinahid naman ni kuya ang mga luhang naglandas sa pisngi ko. Sandali pa kami nag-usap bago siya nagpaalam na matutulog muna. Ang asawa niya muna ang nagbantay sa akin. Hindi ako masyadong kinakausap ni Ate Clara. Nauunawaan ko naman siya. Marami rin akong masasakit na salitang binitiwan dito. Sa kabila noon, ramdam ko pa rin ang pagmamalasakit niya. Nakatingin lang ako sa orasan sa dingding nang biglang mag-umpisa na naman may bumulong sa akin. Nagpapaling-paling ako ng tingin. Pilit ko yun hinahanap. Hindi ko na napansin ang takot na bumalatay sa mukha ng hipag ko. Bigla rin itong napatakbo palabas ng silid ko. Ako naman nag-umpisa na muling matakot. Marami kasi ako nakikitang gumagapang sa sahig ng iba't ibang insekto. Nagsimula na rin akong magsisigaw. Sakto naman pumasok si Kuya Jonel. Pupungas-pungas pa siya na halatang naalimpungatan lang sa pagtulog. Ano nangyayari? Naririnig ko na naman siya, kuya. Inuutusan niya ang mga insekto na lapitan ako. Patayin mo ang mga yun, kuya. Huwag mo hayaan na makalapit sa akin ang mga yan. Papasok sila sa katawan ko. Wala naman akong nakikita. Ayan o, nasa sahig malapit na sa akin. Kahit walang nakikita, nagkunwari na lang na pinapagpag ni kuya ng kamay ang sinasabi kong insekto. Pero napapiksi si kuya nang maramdaman na tila merong gumagapang sa kanyang braso. Ako naman nagtititili nang umabot na sa akin ng mga gumagapang na insekto. Sa sobrang pagkataranta ni Ate Clara, nagtawag na naman siya ng kapitbahay. Nang araw na yun sinundo ang albularyo na gumagamot sa akin.
Akala lang nila natutulog ako. Pero gising na gising ako at mataman nakikinig sa kanila. Wika ng albularyo. Masyadong malakas ang itim na kapangyarihan ng matandang babae. Natatalo di umano ang kapangyarihan nito. Nagbigay siya ng payo na makiusap ako sa matandang babae para patawarin na niya ako. Baka lumambot ang puso nito at mapatawad ako. Dahil kung hindi daw kasi magpapatawad ito, sisirain ng matandang babae ang isip ko. Habang tumatagal, ramdam ko na ang panghihina ng katawan ko. Nakakapako na rin ang mga buto ko sa katawan. Ayaw ko na rin tumingin sa salamin. Nang araw na yun, dumalaw muli si Herina. Aninag sa kanyang mga mata ang matinding awa sa akin. Rina, pwede mo ba akong samahan? Saan naman? Sa probinsya niyo. Handa na akong harapin na maglola. Mapatawad man nila ako o hindi, ayos lang sa akin. Ang importante, pakahingi ako ng kapatawaran. Maganda yan. Sasamahan kita. Hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon. Hindi ko na pinasama si inay. Mas gusto kong nasa bahay na lang siya para magpahinga. Nagpresenta naman si kuya na sasamahan ako. Nang araw na sumakay kami ng bus, ang daming alaalang nagsalimbayan sa akin. Una na doon kung paano ko tratuhin noon ang matandang babae. Dahil sa dami ng iniisip ko, hindi ko na malayang nasa terminal na kami. Isang sasakyan ang sumundo sa amin at dinala sa bahay nila Herina. Mainit pa rin akong tinanggap ng lola nito at iba pang kamag-anak ni Herina. Ang iba sa kanila ay labis na nibago sa itsura ko. Ang lola ni Herina ay bakas sa mukha ang pag-aalala. Nagpatawag din siya ng magaling na manggagamot na manggagaling pa sa ibang lugar. Nang naroon ako sa dati naming silid, nagwala na naman ako. Ang natatandaan ko lang, palakas ng palakas ang bulong na naririnig ko. Nakakarinig rin ako ng halakak na parang tinutuya ako. Labanan mo siya, Shaira. Huwag kang papatalo sa kanya. Iwan muna natin siya sa manggagamot. Siguro tayo na lang ang pumunta sa bahay ni Lola Socorro. Tayo na lang ang humingi ng kapatawaran sa ginawa ni Shaira. Nag-aalangan man si Kuya Jonel na iwan ako sa ganung kalagayan. Napilitan na rin siyang sumama sa kaibigan ko. Pinuntahan nila ang bahay ng maglola. Pero wala na silang nadat ng anumang gamit doon. Tila inabandona na ang lugar na yon. Anong gagawin natin ngayon? Wala na sila rito. Manalig na lang tayo na kaya siyang pagalingin ng albularyo. Ano bang klaseng pagsubok ito? Bakit sa amin nangyayari ito? Naniniwala ako malalampasan niyo rin yan. Magtiwala ka lang. Huwag kang bibitiw at manalangin ka lagi. Kailangan ka ni Shaira. 2 gabi akong ginamot ng albularyo. May mga pasa na ring lumalabas sa katawan ko noon. Wala na rin ako matandaan sa mga ginagawa ko. Basta sabi lang nila, madalas nanlilisik ang mga mata ko. At bumubula na rin ang bibig ko. Puno na rin daw ng kalmot at sugat ang katawan ko na ipinagtataka nila kung saan galing. Nagdesisyon ng albularyo na ibalik ang sumpa sa akin sa nagbigay nun. Dahil sa pagmamatigas nito na bawiin ang kulam. Isang orasyon ang ginawa ng albularyo kontra sa kulam na iginawad sa akin. Makalipas ang ilang oras, napansin daw ni Kuya na unti-unti nang bumabalik ang dati kong kulay. Nawala na rin ang mga pasa at sugat ko sa buo kong katawan. Nang magkamalay ako, agad akong humingi ng tubig. Agad naman akong binigyan ni Kuya Jonel na naluluha-luha pa. Kumusta ng pakiramdam mo? Magaan na. Nawala na yung bigat na nakadagan sa akin. Magaling na kaya ako? Oo naman.
ibinalik ng albularyong ulam doon sa matandang may galit sa'yo. Kasalanan ko rin naman ang nangyari sa akin. Hindi ako naging mabuting tao. Huwag mo nang isipin ang bagay na yan. Ang mahalaga, magaling ka na. Pwede mo pa namang itama ang lahat ng maling nagawa mo. Gagawin ko yan, kuya. Babaguhin ko na ang sarili ko. Magiging mabait na ako. Tiyak na matutuwa ang nanay kapag nakabalik na tayo sa bahay natin. Nung araw na yun niyaya ko si Herina na pumunta kami ng simbahan. Maganda ang simbahan nila sa probinsya. Dinadayo pa yun ng mga taga-ibang lugar para dun magsimba. Panahon pa ng Kastila nang ipatayo yun. At makailang ulit na rin pinaayos dahil sa nangyaring digmaan noon at mga bagyong nagdaan. Nais kong sulitin ang pagpunta doon para maging makabuluhan ang bakasyon ko sa kanila. Nais ko kasing magbaon ng magandang alaala sa pagpunta ko ron. Nang sa ganon, matakpan ang pangit na alaala ko sa lugar. Nung nasa loob na kami ng simbahan, taimtim ako nagdasal. Ipinagdasal ko rin na kahit hindi ako personal na nakahingi ng kapatawaran sa maglola, hangad ko ang kaligtasan at kapayapaan para sa kanila, saan man sila naroroon. Pagkatapos ng misa, nagyaya na rin ako umuwi. Salamat, Herina, sa pagiging mabuti mong kaibigan sa akin. Patawarin mo ako kung hindi ako naging mabuti sa'yo. Huwag mo nang isipin ang bagay na yan. Ang mahalaga, magaling ka na. Makakapag-umpisa ka na ulit ng panibagong buhay. Tama ka dyan. Hindi ko nasasayangin ang ikalawang buhay na ibinigay sa akin. Umuwi ako sa amin noon na may kapayapaan sa puso ko. Labis naman ang saya ng nanay na malaman na magaling na ako. Isang buwan pagkatapos na nangyaring yun sa akin, tsaka lang ako pinayagang magtrabaho ni nanay. Sa kasalukuyan nasa Korea na si kuya para dun magtrabaho. Hindi na kasi sapat ang kinikita niya para sa pamilya niya. Kaya naman sinubukan niya mag-apply papunta sa ibang bansa. Pinalad naman na nakalipad siya. Ako naman, pinili na makipagsapalaran sa Maynila. Gusto ko muna kasing malayo sa buhay probinsya. May mga pagkakataon kasi na lagi ko pa rin naaalala ang masamang karanasan ko sa pagbabakasyon ko nun sa probinsya ng kaibigan ko. Magkaibigan pa rin kami ni Herina. Pero mula nang mapunta ako sa Maynila, dumalang na ang pagkikita namin. Sa paglipas ng mga taon, natuto akong mangolekta ng mga anting-anting. Ang masamang karanasan kasi na yun na nagtulak sa akin para maniwala na kaya akong protektahan ng mga anting-anting laban sa mga kulam at ibang masasamang elemento. At sa sarili ko lang inamin, mula nang mangyari ang pangungulam sa akin, malaki ang pinagbago ko sa paniniwala at sa ibang bagay. Wakas,